Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating guro na si Ginang Lavela Katapang Labrador. Sabik na ba kayong mapanood ang ating kwentong Romeo and Juliet? Hayaan nyo munang magpakilala kami. Ako si Ginoong John Markel Bahande, ang inyong tagapagdaloy ng kwento. Hello, magandang pagbati mula sa Binibining Marikit. Ako po si Giuseppe A. Bailoses, ang tagapagdaloy ng kwento. Kaya't simulan na natin! Matipuno, guwapo at romantiko, yan si Romeo Montague, ang pangunahing karakter sa trahedya ni William Shakespeare na Romeo and Juliet. Siya ay isang batang lalaki na nagmula sa marangal na pamilya ng Montague. Hay, napakagandang babae. Si Juliet Capulet ay isang magandang karakter sa trahedya ni William Shakespeare na Romeo and Juliet. Bilang nag-iisang anak na babae ng mayamang pamilyang Capulet, si Juliet ay pinakilala bilang isang batang babae na nagdadalaga sa gitna ng isang matinding away ng pamilya. Siya ay maganda, inosente at may matinding pagnanais na pagmamahal at makaranas ng tunay na kaligayahan. Kami ang Montague na pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi, nagkakamali ka dahil kami ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan dito sa Verona. Hoy, tumigil kayo. Parating na si Princess Iscalo. Anong kaguluhan ito? Itigil niyo yan. Kapag may narinig pa akong away tungkol sa Montague at Capulet, ay paparusahan kung sino may sala. Magsialisa na kayo! Pag-iisa ni Romeo ay kinakausap niya ang kanyang sarili. Sana makilala ko ng aking minamahal at makasama siya habang buhay. Sa pag-iisa din ni Juliet ay kinakausap niya ang kanyang sarili. Ako siya katagkaran, hindi ko naman ito pinapangarap. Sino si Paris? Pag-ibig ko kaya ang Ginoo? Nagsimula na ang kasiyahan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagala kung pumunta kayo sa sayawang ito, mga binibini, Ginoo. Bago po tayo magsimula, pinapakilala ko po sa inyo si Prinsipe Paris at ang pangasawang anak niya namin si Juliet. Ako'y natutuwa ng maraming pumunta. Ano pang hinihintay ninyo? Halina't simulan natin ang sayawan. Pinsan! Minasagap akong balita. Magkakaroon raw ng sayawan ng mga Capulet at magandang idea kapag tayo pumaroon doon. Madaling sabihin sa iyo yan, dahil hindi ka naman isang Montague. Alam mo naman yung maalitan ang pamilya ni Romeo sa mga Capulet. Total malungkot naman si Romeo at kung gusto niya talaga mapawi ang kanyang kalungkutan sa kanyang pag-ibig, tayo pumaroon na. Hindi naman tayo mahalata. Sige, sali na ako. At ikaw rin ni Romeo, sali ka na rin. Hindi pwedeng humigil. Sige, tayo pupunta. Ngunit uuwi tayo agad at hindi tayo magkawala. Sige, tara. Romeo, ikay humanap na ng iyong kaparehas sa sayawan dahil kailangan mo iyan. Kami na ang bahala sa iyong inumin at pagkain. Tara na, my court. Maaari ba kitang sayaw? Oo naman, Ginoo. Ano ang iyong pangalan? Ako si Juliet. Ano yung iyong pangalan, Ginoo? Ako ay sa malungkot at makasalan ng Ginoo. Napatay na patay sa iyo, baby. Abay, lumubuan na kapag talaga, Ginoo. Hindi na bumibili sa libong ng puso sa iyo. Matabay na magandang pangalan. Juliet. Ako rin, Ginoo. Hindi rin nagbibingahan na rin ako sa iyo. Juliet, tinatawagan na ni Lady Capulet. Teka lang! Capulet? Ba't tinatawag siya ni Lady Capulet? Dahil siya ang anak ng mga Capulet. Bakit kinakipagsayo sa isang Capulet? Alam mo mapahamak tayo rito? Patay tayo dito. Ako'y patay na! Patay na patay kay Juliet. Tila alam ko ng kulugan ng pag-ibig. Nahihibang ka na ba? Saan tayo pupunta? Kakausapin ng aking tadhana. Babalikan ko si Juliet. Nahihibang na nga siya. Nahihibang sa pag-ibig. Halika na, Bimbolyo. Alam niya nang gagawin niya.
Kahit ikaw ay isang muntado, hindi mahalaga ang pangalan. Ang pag-ibig ko'y totoo. Tanggapin mo ako at itipan ko ang pag-ibig kapilit ko. Huwag kang binibini. Sabik na sabik ako na makita ka. Ikaw ay mahal ko na. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka napunta dito? Umalis ka na, papatayin ka nila kapag nakita ka nila dito. Pagkatapos ko marinig ang iyong pagmamahal sa akin, mahalaga pa ba mamatay o mabuhay? Umalis ka na! Tayo magpakasal na. Bukas na din. Ngunit saan? Ako nang bahala. Magkita tayo bukas sa tapat ng simbahan. Sige, ihanda ko lang aking kasuotan. Umalis ka na at baka makita ka pa nila. At kinaumagahan nga ay kinasal ni Padre Laurel si Romeo and Juliet. Romeo, hindi ka talaga nakinig sa akin? Alam mo bang may kaparusahan ang iyong ginawa? Winbolyo, ilarawan mo sa akin ang mga nangyari. Prinsipe, si Tibat, ang pamangkin ni Lady Capulet, ay sumugo dito at gusto makipagduelo kay Romeo. Ngunit si Romeo ay wala dito dahil siya ay kinasal kay Juliet. Kaya si Mercutio ang nakipagduelo kay Tibat kaya namatay si Mercutio. Dumating si Romeo at siya ang nakipag-away kay Tibat kaya namatay si Tibat. Dahil sa kagagawan mo na iyan, ay pinapatawan kita ng parusa. Romeo, simula ngayon, hindi ka na maaaring manatili dito sa Verona. Bukas ng umaga, dapat wala ka na dito. At kung hindi, ikaw ay mapapaslang. Juliet, ikaw ay magpapakasal kay Paris. Ngunit ama, ako may iniibig ng iba. Wala ka nang magagawa, papapakasalan mo si Paris. Kailangan hindi ako maipakasal kay Paris. Alam ko na. Padre, tulungan mo ako. Gusto ko pang muling makita ang aking minamahal na si Romeo. Ito, inumin mo ito. Pansamantalang titigil ang tibok ng iyong puso ng 42 oras. At pagkatapos, ipapadalan ko ng sulat si Romeo na pumunta sa iyong libingan. Salamat, Padre. Aking mahal, Juliet, sabi mo hindi mo ako iiwan. Ngunit ngayon patay ka na. Kung mabubuhay mo lang akong wala ka sa tabi ko, mas mabuti na mamatay ako sa tabi mo. Akala ni Romeo ay patay na si Juliet kaya uminom siya ng lason dahil mas mainam na lang daw na mamatay siya kaysa hindi niya makasama ang pinakamamahal niyang si Juliet. Romeo, Si Juliet bakit ay hindi ka biglang dumating sa tamang bumangon oras? at Romeo, nakitang gumising ka! nakahandusay si Romeo! Romeo na nakainom ng lason. Kaya sinaksak niya na rin ang kanyang sarili upang mamatay ng kasama ang kanyang pinakamamahal na si Romeo.